Dinidig ng panawagan ng taong bayan, ila-livestream na po ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga sa flood control scandal. Simula po yan sa susunod na linggo. Narito ang report ni Mean Los Baños. Sa wakas, mabubuksan na sa publiko ang mga investigasyon sa umano'y laganap na korupsyon sa mga proyekto ng flood control. Simula sa susunod na linggo, ila-livestream na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kanilang mga pagdinig. Isang desisyon na matagal nang hinihiling ng mga mambabatas at ng sambayan ng Pilipino. Inanunsyo ito ni ICI Chairperson at retired Supreme Court Justice Andres Reyes sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights. We don't have the facility and we don't have the rules of procedure, but we will already shorten the procedure in spite of no rules allowing us. We will now go on live stream next week. Simula pa noong September 11, nagsasagawa na ng mga closed-door hearings ang ICI. Ngayon, mismong taong bayan na ang makakapanood ng pagkalkal ng mga ebidensya laban sa mga tiwaling opisyal. Ibinunyag ni dating DPWH Secretary Babe Singson na hindi ka panipaniwala ang lalim at lawak ng korupsyon sa mga infra projects. The legal process that we have to follow is so tedious. Bago po may makulong, ang haba ho ng proseso. As compared, you may want to consider, as compared to the two gold standards of anti-corruption, which is the ICAC of Hong Kong and the CPIB of Singapore. Sumang-ayon dito si dating Senate President Franklin Drilon na ang culture of impunity ang tunay na ugat ng problema. It cannot be denied that our people today are angry. They are angry because of what they see to be the massive corruption in government. Kaya naman halos buhos ang papuri mula sa mga mambabatas matapos ang desisyon ng ICI na i-livestream ang mga pagdinig. Ayon kay Las Piñas Representative Mark Anthony Santos, kung may livestream, wala nang haka-haka. Dagdag pa ni Akbayan Representative Chel Jokno, karapatan ng publiko na makita ang takbo ng investigasyon, lalo't buwis nila ang nilustay sa mga proyekto. Sabi naman ni ML Party List Representative Laila de Lima, sa wakas, hindi na lang ICI ang mag-iimbestiga kundi kasama na rin ang taong bayan. Ikulong daw ang mga kurakot. Sumang-ayon din si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Importante raw ang transparency sa investigasyon ng flood control scandal. Sa panig naman ng Senado, muli na namang binubuhay ng interes sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senate President Tito Soto, bukas si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na muling pamunuan ang komite na pansamantalang sinuspindi ang mga hearing. Tiwala naman si Senate President Soto na 100% sure si Lacson na babalik sa Blue Ribbon. Kasabay ng usaping ito, patuloy namang tinatalakay sa Senado ang pagbuo ng Independent People's Commission. May 5 miyembro ang komisyong ito, isang retired justice, isang forensic accountant, isang engineer arkitekto, isang NGO representative at isang akademiko sa public administration o economics. Ang Pangulo ang magtatalaga ng mga miyembro at iniatas na tapusin ang mga investigasyon sa loob lamang ng 60 araw. Ang resulta, isusumite sa Presidente, Kongreso at isa sa publiko sa bayan. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.